Grabe. So once again, welcome po dito sa nag-iisang Good Vibes at Laugh Trip na Bible Study Series sa buong daigdig that teaches you to know the light so you don't lose your way in the darkness like a true... Ay, mali ako na napindot. Teaches you to know the light so you don't lose your way in the darkness like a true Bible Ninja. Wow! Ayos ba? Okay. So, maraming salamat po. Tatanggalin ko na to. Alam ko mas gusto niyo ako nakaganto dahil mas pogi ako pag nakaganito. Okay, so pero tatanggalin ko muna. Brother Henry, thank you so much po. We appreciate you all. Maraming salamat po for standing with this ministry Bible Ninja. At first, no, akala lang po namin one time, two time vlog lang ito, no? Kasi yun naman talaga ito eh. Vlog po ito. Okay? So, hindi po ito kaya tinan nyo, nakaganito lang tayo, no? Hindi po ito church activity. This is a vlog, okay? And akala namin, one time, two time lang ito. Tapos, ngayon, episode 3 na tayo ng season 3, which means we are on our 23rd episode! God is good! God is awesome! Okay, ay, grabe. Okay, kung ano lang napipindot ko dito, ang hirap kasi i-memorize. Ano ba ang magandang pampag-good vibes dito para hindi kayo malungkot? Sandali siguro pag reader, no? Tapos ganyan yung boses. Okay, imagine ko lang. Okay, ito na. Okay? Ang script po natin tonight, Colossians chapter 3. Wala po siyang binanggit na verse, so pumili na po muna ako ng mas madaling expound, okay? Kasi punong-punong itong Colossians chapter 3. Babasahin natin yung Colossians chapter... Ay, sandali, bago natin basahin yung scriptures natin, may gusto ko ipakita sa inyo, ha? May nag-send sa akin ito. Ano pangalan? Michael, ano nakita ba kanina? Paki-check sa inbox ng Ruther TV kung sino nga ulit nag-send ito. Sobrang na-appreciate ko. Meron po tayong fan art na... Hindi ko po fan ng ng Bible Ninja. Yan, okay? Meron tayong fan art na video na intro video. As in effort po, pinaghirapan niyang gawin ito. Sabi niya, Kuya Ruther, ba gusto mong gamitin, libre, gamitin mo. Yan, okay? Ito papakita ko Paki-check ko sino gumawa Ito na po. Tingnan niyo 1, 2, 3, go. Ang aas! Anime yun. Wow! Ganda na. Palakpakan naman. Pakihanap yan para ma-acknowledge natin mamaya. Maraming salamat po. Sorry po kasi po talagang sobrang loaded tayo ngayon, no? Sobrang loaded. May nagulat ako dito sa lockdown na to. Ito na yata ang pinaka-busy season sa buong buhay ko. I mean kasi pag meron akong show, nung nagiging busy lang ako sa show, pagdating dito, papahinga na ako. Ito hindi, mula pagkagising ko hanggang pagtulog, busy. Yan, okay? Palakpakan para kay Lord. Yan. Ibig sabihin walang nasasayang na panahon, walang lockdown kay Lord. Amen. Okay. So, ito na, basahin po natin. Ang pinili ko po muna, yung mas madali expound, kasi yung iba masyadong doctrinal. Okay, so, ito muna. Okay, so, samahan niyo po ako. Colossians chapter 3, verse, verse 15. Okay? Kita niyo po dyan? Yan, basahin po natin. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace and be thankful. And you were called to peace and be thankful. Verse 16, let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your heart. Last verse for the night, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Punta na tayo dun sa text natin kanina ulit. Babasahin ko ulit balikan natin Okay, yan, okay? Himayin natin ito ng konti. Sabi dito, let the peace of Christ reign in your hearts. Peace, ang kapayapaan, peace of Christ rule in your hearts. Okay, may question ako. Kailan mo kailangan ng peace?
Kailan mo kailangan ng peace? Natatandaan niyo yung first lesson natin, ba't mo kailangan ng ilaw? Kailan mo kailangan ng ilaw? Saan ba nagdadala ang tao ng ilaw? Sa madilim. Okay? Kaya huwag kang magulat pag may dumadaan sa buhay mo na madilim. Ito sabi dito, let the peace of Christ reign in your hearts. Bakit kailangan mag-reign ng peace ni Christ sa atin? Kasi po, we are living in a world where peace, real peace, is impossible without Jesus. Peace is a very expensive commodity. So nakikita niyo, since as members of one body. So peace of Christ is only able to rule if you are a member of this one body. That is the church, the body of Christ. Okay? And how do you do that? Paano ka nagiging member ng body ni Christ? Mag-fill out ka ba ng application form? No? Hindi. Ito ang sabi dito. Okay? Let the word of Christ dwell in you richly. This is not talking about worldly riches. This is talking about the word of Christ to dwell in you richly as you teach and admonish, not just teach but admonish one another with all wisdom, Okay, gusto ko po i-address, pakinggan niyo po, hindi po masama ang mag-aral. In fact, kailangan natin mag-aral. While it is true na sinabi ni Solomon na wag natin masyadong pahirapan ang sarili natin sa sobrang talino ni Solomon, sabi niya, there is no end to writing new books. Sabi niya, pero there is no end to knowledge. Pero wag mo naman pahirapan ang sarili mo. Bakit mo pahirapan ang sarili mo? Tama nga naman. Actually, yung mga pinakamatatalino ng scientist sa buong mundo, alam niyo ba? Sino ba nagsabi nito? Outside his field of expertise, the scientist is just as dumb as the next guy. Nagets niyo po? Sabi niya, outside his field of expertise, the scientist is just as dumb as the next guy. Ibig sabihin, kahit gano'n niya katalino, sobrang talino niya, so isa siyang physicist, sobrang talino niya sa physics. Pero mas magaling pa rin magpalit ng gripo yung tubero kaysa sa kanya. Naiintindihan niyo? Okay, wala siyang alam doon. Wala rin siyang alam sa pagtatanim ng strawberry kumpara doon sa taga Baguio na nagtatanim ng strawberry. Kasi hindi niya field of expertise yun eh. At lalong-lalong wala siyang alam sa pag-ventriloquist. Okay? Sigurado, yung pinakamagaling na scientist sa buong mundo, sinisiguro ko sa inyo, mas magaling ako magpapit doon. Kasi hindi niya expertise yun. Mas magaling din sa kanya mag-basketball si LeBron James, syempre. Diba? Pero ako rin, outside my field of expertise, ganun din. Okay? So, kaya sabi ni Solomon, wag mong pahirapan ng sarili mo. Pero sabi naman ni Paul dito, teach and admonish each other in all wisdom. In all wisdom. How are you gonna do that? You make the words of Christ dwell in your hearts. No? Sabi nga sa Psalms 119 verse 11, Psalms 119 sa verse 10 sabi, how can a young man keep his ways pure? How can a young man keep his way pure? By living according to your word. Verse 10, I seek you with all my heart. I seek you with all my heart. How can you live according to the word? You have to seek God with all your heart. Do not let me stray from your commands. Alam niyo bang ibang translation ng command tsaka ng law, no, instructions. Kasi masyadong mabigat yung dating ng law, no? Parang lagi na lang ang killjoy na lang ni Lord, no? Yung salitang Torah, law, no? Actually, sa mga Jew po, mas madalas nilang gamitin yung ang English translation niyan, instructions. In fact, sabi nga ng ibang rabbi katulad ng isa ko pong good friend na idol ko si Mike Hanopol na rabbi po siya. Okay, ang sabi niya, wala talagang the English language would not do justice. At naniniwala naman ako, no? The English language can only come so close. Pero yung talagang gustong sabihin ng salita, hindi ma-justify. Kaya isang Hebrew word, ang daming pwedeng English na gamitin. Kasi hindi kayang i-justify ng isang word lang. Parang Tagalog, di ba? Kasi ang Eastern, ang hirap i-translate sa Western. Parang Tagalog. Marami tayong concept na hindi nag-i-exist sa social construct ng West, kaya mahirap i-English, di ba? Yun nga lang sa atin, yung mga relationship natin, hindi nag-i-exist sa social construct nila. Halimbawa, gusto ko lang ma-appreciate ninyo yung culture natin. Halimbawa, yung balae. Oh. Hindi nag-i-exist yan sa social construct ng West. Sa atin lang meron yung balae. Tapos ang tawag natin sa biyanan natin, nanay at tatay din, di ba? Hindi mo pwede tawagin sa first name. Sa kanila, first name lang, di ba? Parang kaedad lang. Yan. Kasi iba nga yung social construct natin. At isa pang pinaka-paborito ko sa culture ng mga Pinoy ay ito. Walang kumukuha ng huling slice ng pizza. Di ba? Walang kumukuha ng huling slice ng pizza. Yan. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Bakit? Kasi po, no, sa ating mga Filipino, no, the food symbolizes the fellowship. Okay? Hangga't may pagkain, may kwentuhan. Kaya walang gustong
umubos ng pagkain. Kasi kung sino ang tumapos ng pagkain, parang siya yung tumapos ng kwentuhan. Hindi po chismis yan, ha? Sabi po yan ni Pastor Ed Lapis, expert po yun sa Philippine Anthropology. Okay? So, ayan, palakpakan muna. Ba't ko ba nabanggit yun? Wala lang, maganda lang. Okay? So, how do you make the word of Christ dwell in your hearts? Okay? I have hidden your word in my heart that I might not sin against thee. I have hidden your word in my heart that I might not sin against thee. Praise be to you, O Lord. Teach me your decrees. Oh, decrees din, sabi dito. Decrees, instructions, law, command. Okay? So, kaya hindi, imposible po yung peace of Christ kapag hindi ka bumabad sa word ni Lord. Kailangan mo yung word ni Lord. Okay? Sa gym nga lang kahit na anong gawin mo, pag hindi ka nag-diet at hindi ka nag-workout, wala talaga mangyayari. Ito to, yan Hindi yan matatanggal. Ito nga lang physical body to no? Hindi ito. Hindi yan i-impise pag hindi ako nag-diet, wala talaga mangyayari. O kapag hindi ako nag-workout, wala talaga mangyayari. Hindi pwede. Okay? Lalo na yung discipline ng spirit, which is the primary difference of between a follower and a disciple, no? Yung iba sa atin, nagfa-follow lang. Tapos pag hindi na tayo comfortable, hindi na tayo magfa-follow. Kagaya doon sa John chapter 6, nung hindi na let type yung sinabi ni Jesus, nag-alisan na sila. Ngayon, ang dali-dali mag-unfollow. I-click mo lang unfollow, di ba? Pwede pa nga i-block, pwede mo pang i-report, di ba? Kahit hindi ka reporter. Yeah. Diba, ganun ang ginagawa ng iba kay Jesus No, parang Facebook lang, i-click pag gusto niyo yung post, pag ayaw niya ng post, i-unfollow niya. Dapat hindi po tayo followers, dapat disciples tayo. Okay? Ulitin ko yung verse na to, verse 16 Let the word of Christ dwell in you richly. Richly. Ibig sabihin, hindi lang isang verse. Hindi lang yung favorite verse mo. Okay? Babad ka sa word ni Lord. Okay? Sa mga nagtatanong po, saan pinakamaganda mag-start? Okay? Maganda po mag-start sa Mark at saka sa John. Okay? Gospel of Mark at Gospel of John. Yan po yung pinaka-basic. Okay? Diyan po. Tapos kung gusto niyo, Genesis chapter 1, maganda rin yun. Nandun yung creation, the battle for the beginning. Okay? Yan. Tapos, so punta tayo sa verse 16. Itong verse na to, 15 muna. This, the peace of Christ, to rule in your hearts, this is impossible without this. Okay? The peace of Christ reigning in your hearts. It means, kahit pandemic, kahit nagkakagulo, you have the peace of Christ in you. Hindi ibig sabihin nito, laging perfect yung situation mo. Ba't mo naman kailangan ng peace kung perfect yung situation mo? Hindi, di ba? Saan magre-reign? Saan? Sa hearts, hindi sa situation. Ulitin ko magre-reign po yung peace ni Jesus sa heart, hindi sa mga situations. Kasi yung situation, obvious yun. Di ba sabi ko sa inyo kagabi, hindi kailangan ng obvious ng promise. Ang pinapromise yung hindi obvious. At ang Bible, punong-puno ng promises. Okay? Yan. So, at reliable po ang word ni Lord. Okay? Regardless of your situation. Paulit-ulit ko sinasabi, wala yan sa sitwasyon mo. Ang tanong, sino ang kasama mo sa sitwasyon? Because peace is not the absence of the storm, but the presence of the Savior amidst the storm. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, the peace of Christ reigning in our hearts is impossible if you do not dwell, if the word of Christ does not dwell in you. Not just dwell in you, but dwell in you richly. Dwell in you richly. Ito maganda, tinanin niyo Another with all wisdom, admonish one, and as you sing, Psalms, sa mga artist po, pakinggan nyo to. It's nearly impossible to win someone over using an oral argument. Kaya sobrang gifted ni Dr. Ravi Zacarias for winning people over oral arguments. Kasi halos walang nagbabago ng isip sa oral arguments. Alam nyo kung bakit? Kasi because this si Jericho Arceo, alam to, mid degree siya dito sa psychology, psychology. Okay? Kasi yung frontal lobe ng brain, okay, defensive yan Pag may sinabi yan, pag may narinig ka na hindi mo type o hindi ka agree, mag-shutdown agad siya sa isang oral argument. Pero pag nilagay mo yung argument o yung principle o yung teaching, nilagay mo sa art form. Ulitin ko nilagay mo sa art form, nilagay mo sa poetry, sa spoken word, sa song, sa comedy, sa skit, sa drama, nilagay mo dyan, no? Madalas, hindi alam nung brain ko anong gagawin niya dun. Ito, ang nangyayari dyan, gumagapang, okay, pumupunta sa backdoor ng brain yung principles
nakagapang dun sa music, yung words, yung messages, pumapasok sa backdoor ng brain, tas eventually, pareho na kayo ng favorite mong singer. Pareho na kayo ng principal ng favorite mong comedian. Pareho na kayo ng principal, kahit hindi yung Christian. Dahil kaka-follow mo sa kanya, kasi art form yun, ganun po ka-powerful ang art. While I know, I agree 100% that the church is not meant for entertainment. Okay? But please, I'm making an appeal to the Christian community as an artist. Do not disregard the power of the arts because the Satan doesn't own anything. Nakikiamot at nang aagaw at nang kukurap at nagnanakaw lang siya. Yung arts po, yung multimedia, pati yung social media, kay Lord po yan. Kaya ang gawin natin, i-redeem natin at gamitin natin. You see, it's not enough that we read and we teach. No, we need to sing. We need to sing because singing is the language of the soul. Singing wins people over without the need for debates. Totoo po yan. Nakita niyo yung mga batas sa US, yung mga bigla-biglang batas na nakakashock. Pag inisip mo, 20 years ago, iisipin mo, imposibleng maging batas to eh. Paano napasang batas to ngayon? Kasi po, nilagay sa mga kanta ng mga superstar, ng mga pop star, nilagay sa kanta, nilagay sa movie, hindi kayang iwasan ng brain ng tao yun. At ang nakakalungkot ito, si Satan alam na alam niyang gamitin, pero hindi nga yun sa kanya. Tapos yung tayo, karamihan sa Christian community, iwas ng iwas dito sa tool na ito na dinisign ni Lord para gamitin sa glory niya, pinabayaan natin na si Satan ang gumamit. Aray ko, ang sakit. Lalo bilang artist, sakit na sakit ang puso ko. Okay? So, yung mga artist po na nakikinig dito, yung mga social media influencers na nakikinig dito, na nandito sa Bible Media, yung mga writers, write for the Lord, singers, sing for the Lord, no? Yung mga spoken word, yung mga nagdo-drawing, make something beautiful for the Lord. Okay? Kasi hindi kayang i-contest yan ng brain. Okay? When the brain sees something, when the eye sees something really beautiful, hindi yan sasabihin, oh, hindi yan maghahanap ng argument. It will just bask in the beauty of what it's seeing. Nakuha nyo? Oh, kaya sana po, no, let's take advantage of the arts kasi kay Lord po yan, bawiin po natin. Sayang po. Okay? To the leaders of the churches, sayang po, bawiin po natin. Kay Lord po yan. Oh? Okay? Lastly, tingnan nyo, in whatever you do, whatever, in whatever, not just a select few of the things, not just the consecrated ones, no, but whatever you do, whether in word or deed, do it, sabay-sabay, studio audience, do it, ano yun, do it ano, all, do it all, o sabihin nyo all, do it, ayan, isa pa, sana all. China oil. Isa pa, do it all in the name of Jesus. Do it all in the name of Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Do it all in the name of Jesus. Yung last, giving thanks, because you can never have happiness without giving thanks. You see, you can have the most luxurious cars, you can have the most luxurious house, but if you don't have a grateful heart, no, wala, hindi ka ma-complete, hindi ka magiging happy. Kagaya nga nung sinabi ni Jericho Arceo dun sa sa puro na lang pera na kanta nila ni Senpai Kazu. Sabi niya, kahit makuha mo man ang mundo, pag wala sa Diyos sa puso mo, hindi ka magiging kompleto. Tama? Wow! Whatever you do, in everything that you do it for the glory of the Lord. Ano ibig sabihin yan? Pakinggan niyo po, alam ko po marami pong admirers yung mga speakers na kagaya namin, and you seek to be, pinapangarap ng iba na sana ganun din ako kahusay. Okay po yan. Pero, sabi nga ni Ravi Zachariah, sabi niya, you are made for a specific purpose. You are made in the image of God, and God has placed you where you are right now. God has given you the skills that you have right now. You are so special among the billions and billions of people. Wala kang kaparehas ng thumb mark. Sobrang special tayo. Ibig sabihin yan, specific yung pagka-design sa atin. Tayo lang ang makakagawa ng pinapagawa sa atin ni Lord na nilagay niya tayo dito sa mundo na to. Don't waste your life, okay? Trying to be someone else. Be you for the glory of God, okay? Just make sure you do it for the glory of God. Sing for the glory of God. Do the arts for the glory of God.
make something beautiful for the glory of God. Kahit nga yung in everything, kahit pagkain, pag-inom, so pagkakain ka, isipin mo, pag sinobrahan ko ba itong kain ko, mag-glorify ba si Lord pag nagkasakit ako, di ba? Pag alas 2 na ba ng madaling araw, nagluluto pa ako ng pansit canton, tapos 2 itlog, tapos isang mug ng Coke, mag-glorify ba si Lord doon? Pag nagkaroon ako ng diabetes, tsaka ng constipation. In everything, isipin mo, maka-glorify ba kay Lord, okay? That means, everything you do, no, kahit nasaan ka, full-time. Your relationship with Christ, you may not be a full-time church worker, but you are a full-time Christian. Okay? Again, you may not be a full-time church worker, but I'm telling you, being a Christian is a full-time calling. So you need to be a full-time Christian 24/7, all day, all night, every time, all the time. Amen! Palakpakan. Ang cute nitong kaya kong palakpakan yung sarili ko, no? Okay, so yun po. That's our lesson for tonight. And thank you so much, everybody, for not letting up, for supporting us, for standing with us in this ministry, and for appreciating Bible Ninja. Please share this with your friends. Thank you, thank you, thank you. We'll see you tomorrow again, God willing, for episode 4 of Season 3 of Bible Ninja. Okay? So once again, ito po ang isang laugh trip at good vibes na devotional Bible study series sa buong daigdig that teaches you to know the light so you don't lose your way in the darkness like a true Bible Ninja. Wah!